na ito, Mayo at 13 ng 2024 sa Senado, ay nagsipagdatingan ang mga zombie minions ni Bangag to the rescue. Lalo na itong si Jonggoy, na napikon sa ginawa niyang character assassination laban kay Morales. Nasapul tuloy dahil ni-personal na niya ang ginawa niya laban kay Morales at sinabihan pa itong walang credibility samantalang siya. Meron ba dating convicted? Malakas ang loob niyang atakihin itong si Jonathan Morales dahil sa pagkasenador niya. At vice chairman pa. Isa pa, napalibutan ng mga minions niya na tinawag ng buong angka. Kaya napakabuli nitong si Jonggoy. Dahil pinipersonal na niya si Morales na dapat hindi ito kasama sa pagdinig dahil bawal yon. Nakakalamang sila. Bawat salita ni Morales ay binabara niya na dapat tapusin muna niya si Morales bago niya sagutin. Okay na sana dahil na-establish na ni Senator Bato ang documents. Pero biglang dumating itong mga minions dahil siguro sa napakitang video kagabi ni Maharlika. Panic mode sila. At fake note pa itong si Paquito Ochoa. At isa pang nakapagtataka dahil si Ochoa ay hindi pa rin nakakarating sa Senado. 3 beses na ito pinadalhan ng invitation. Pero dead man. Naku, baka guilty na nga. At ang rason may COVID daw. Parang gasgas na yung rason na yan ah. Ginagamit niya lagi ni Bangag. Di ba yan yung kadalasang gamit niya? Ang rason niyang may COVID siya. Receipt of a letter coming from Attorney Paquito Ochoa stating ka rin that hindi siya maka-attend sa hearing natin dahil may sakit siya. And meron siya kasama, may attach dito na medical certificate from St. Luke's Medical Center stating that COVID-19 PCR viral RNA detected, interpretation positive. Positive daw siya sa COVID, kaya hindi siya maka-attend. So, sana kung hindi siya nag-attend siya ngayon dito, kung natapos natin itong in-interview itong mga resource person na kailangan natin tanungin, at kung nandito sana siya, baka I could have adjourned this hearing after today's hearing. But bigyan pa natin siya ng chance. So kung ilang araw ba bago mag-negative sa COVID? 5 days. So okay lang kung bigyan natin si Secretary Ochoa ng 1 week. DOH. Sino taga-DOH dito? Walang DOH. So we'll be giving Attorney Paquito Ochoa 1 week to recover from COVID. And we have already sent to him 2 invitation letters. So by this time, you issue subpoena for his attendance before this committee. Kung hindi pa rin siya mag-attend, baka warrant of arrest will be issued with the Senate. Kung hindi siya magpakita. Just for the record, dahil mahirap yung iniiwasan tayo. Well, in-acknowledge natin positive siya sa COVID, kaya bigyan natin siya ng 1 week. Kung nandito sana siya, baka tapos na itong hearing na ito. At tignan nyo dito guys, si Senator Jonggoy. Atat na atat niyang matapos na agad ang Senate hearing. Talagang guilty ang mga ito. Bakit hindi nila tatapusin? At isa pa, sinasapawan niya si Jonathan Morales. Tuwing ito'y nagsasalita, may tinatago ba? Mr. Chair? Yes, Is the committee going to conduct another hearing next week? Yes, next week. I thought this is the last hearing, Mr. Chair. Yeah, kung nandito sana si Paquito Ochoa, we could have decided to adjourn this hearing. Pero mahirap yung hanging tayo, Your Honor, kailangan humarap siya dito sa ating committee. Yes, I know that. I know everything, but I want him to be present physically here. Gusto ko lang mahirap yung magtatanong tayo na wala siya doon sa harapan natin. Kaya nga, nag-volunteer yung iba na online daw sila mag-testify, but I don't allow that. As far as this committee is concerned, we do not allow online attendance. Kailangan nasa jurisdiction sila,
ng committee na ito before we can take their statements. So yun ang akin, Your Honor. Thank you. Mr. Chair, may I know the circumstances why the presence of the former executive secretary is needed here? I'm not defending him, because you know naman, he's the former executive secretary of President Aquino. Bakit lagi kang nag-o-oppose, Jinggoy? Mukha yatang may kinatatakutan pag lumabas si Ochoa. Tanong ng tanong siya dito. Tapos nakikita niya na hindi talaga siya makalusot kay Senator Batoy. Kaya ang ginawa niya, tinadtad sa character assassination na laban kay Morales. Nakakahiya siya. Kaya ginantihan siya o narisbakan siya ni Morales. Sabi ni Jonathan Morales. Well, Mr. Chair, as far as I'm concerned, these are all hearsay, and you cannot believe in all the alibis or the imagination of this particular resource person, Mr. President. Yes, I am taking your position on this matter, Your Honor, but when you say heresy, wala siyang personal knowledge. So let us define now what is personal knowledge. Personal knowledge is talagang siya ang nakakaalam. Siya ang nakakaalam, di ba? So, right here, right now, I presume, hindi ako abogado, ha? Hindi ako abogado, ordinaryong police lang po ako. Pero ito ang interpretation ko. Jonathan Morales has no personal knowledge as far as the action of Paquito Ochoa of starting the said supposed to be surveillance and teasing operation to validate that information. But he has a personal knowledge as far as that information is concerned. So, when we talk of personal knowledge, alam niya yung informasyon. So, personal knowledge pa rin yan because nakausap niya si Gadapan na sabi niya, pinahinto itong operation natin, disapprove ko dahil ayaw ni Executive Secretary Ochoa. So, may personal knowledge si Morales of that information. Pero wala siyang personal knowledge as far as that incident is concerned. Na pagbigay ng order ni Ochoa na Pinupush talaga ni Junggo. Gusto niyang harangin ang pagdalo ni Ochoa dahil mabibisto talaga sila. Yun ay kung hindi mabayaran si Ochoa o magorgor nila. Ngayon may COVID siya. So, pangatlong invitation natin dito ay sa PIDEA na. Ayon sa PIDEA, so doon siya nakikinig sa PIDEA. Alam niyo naman ang PIDEA, pinagkaisahan nila si Jonathan Morales. Kaya nga nagkakaroon ng patong-patong na kaso itong si Jonathan Morales. So dito, nagbabase na kagad si Jinggoy dahil gusto nilang matanggal ito. Kaya dito na nagumpisa si Senator Jinggoy na i-character assassinate niya si Jonathan Morales. Ang paksa ng pagdinig ay hindi umano yung PIDEA leaks. Pero sinabi ng mga opisyal ng PIDEA na walang ganitong pangyayari. Sinasabi ni Morales, meron daw. Nasaan po ang ebidensya? Isa sa mga natutunan ko sa pag-aaral ng batas ay ang legal maxim that he who alleges has the burden to prove this. Maliban sa mga statement ni Morales, ano bang ebidensya ay pinakita niya? Wala po. Dinidinig natin ang testimonya ng isang witness na naharap sa mga criminal complaints sa isang lokal na hukuman at kabilang dito ang paglabag sa Article 180 ng Revised Penal Code, ang batas na nagtatakda ng parusa para sa mga taong nagbibigay ng peke o maling testimonya laban sa isang akusado at kasalukuyan na itong nakapending sa FTC San Fernando, Pampanga. Bilang mga senador, meron tayong malalim na responsibilidad na atiyakin ang katotohanan sa mga pahayag ng mga individual na tumatayong testigo o resource persons natin. Ito ay hindi lamang tungkulin natin bilang mga mamabatas, kundi isang moral na obligasyon. Moral obligasyon daw. Ikaw ba ay may moral? Walang puwang sa ating mga pagdinig ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan o gumagawa ng perjurious statements, lalo na tanong pa sila sa nagsasabi na pawang katotohanan lamang.
Sa bawat pagdinig na sinasagawa natin, layunin natin hindi lamang ang paghahanap ng katotohanan, kundi maging ang pagbibigay ng hustisya at pagtataguyod ng kapakanan ng ating mga kababayan. Sa mga bumabatikos sa akin na wala raw akong moral ascendancy para lumahok sa pagdinig nito dahil ako raw ay convicted ng hukuman. Nais ko lang bigyan din na ang pagdalo ko dito ay pagtupad sa akin tungkulin at responsibilidad bilang inyong senador na inihalal ng 15 milyong botanteng Pilipino na naniniwala sa aking kakayahan at nagtitiwala na kaya kong gampanan ang mga responsibilidad bilang isang lingkod bayan. Huwag kayong maglala. I am a man of conviction. Tungkulin ko na gampanan ang niaatang na responsibilidad at mandato ng taong bayan. Hindi ako titigil sa pagtupad ng aking tungkulin kahit pa may ilan dyan na inaatake ako ng personal. Ang ating paglahok sa mga pagdinig ay hindi lamang isang karapatan, kundi isang tungkulin ang ating sinumpaan. At kasama sa ating sinumpaan bilang mambabatas ay pagpapanatili ng integridad at tiwala ng ating mga kababayan sa ating institusyon. Hindi ito tungkol sa personal na interes, kundi tungkol sa paglilingkod sa bayan at pagpapalakas sa mga institusyon ng ating demokrasya. It is crucial that our legitimate best interests of the Filipino people. And I call upon the Senate Public Order Committee to uphold its duty to the Filipino people by exercising due diligence in verifying the veracity of information presented before it and by refraining from legitimizing falsehoods and fabricated stories. I myself corroborate all statements that I said during the last hearing, if I may, Mr. Chair. Yes, Senator Jingo Estrada. Tuloy natin si convicted. Mukhang nagkakonsabahan pa itong si Chis Escudero at saka si Jonggoy. Regarding naman sa drug test, huling-huli ang presidente na ang nangyaring drug test na ginawa niya noong kapanahon na ng eleksyon o sa St. Luke ay for cocaine only. So talagang may pananabutahe during election. At dahil nabisto, kaya gusto ni Jinggoy pauwiin kagad yung mga doctors ng St. Luke. Huli na si Jonggoy. Thank you very much. Pwede natin unahin yung St. Luke's, baka habang hinihintay natin yung ating witness. Yes, unahin natin yung St. What Luke's. about St. Luke's? Anong tanong natin dito? Ha? Tungkol dun sa Drug test na? time ano? Yung 2 minutes na drug test. Yes. Sino nagsabi ng 2 minutes? Ikaw yun, Morales. St. Luke's, yun yung nakalagay doon sa report doon. Yes, nabasa ko. Thank you. St. Luke's, Dr. Rana? Yes, sir. You were the one who signed this? Yes, sir. Can you just explain before the committee ano raw yung kinocomplain nila yung 2 minutes lapse or 2 whatever? minutes and 54 seconds. Yeah, before you answer the question, please introduce yourself para malaman namin yung qualifications mo, ma'am. Please Good go ahead. morning po. I am Dr. Maria Cecilia Lim. I am the laboratory head of the drug testing. Before that, Doctor, I'm sorry to... O nakikita niyong pag-ugali ni Jonggoy? Nagsasalita pa ang doktora. Ayun na, sumasapaw na. Makikita mo talaga ang kabastusan nito. Kaya pati yung doktora nagulat sa pag-ahasal niya. But I'm sorry to interrupt, Mr. Chair. Can we have our surprise witness be seated here? He's a former PDL chief. Of course, you know him very well, Mr. Chair. St. Luke's muna. Please continue, ma'am. At saka yung, sige. Go ahead, continue. St. Luke's. So
head po ako ng drug testing laboratory ng St. Luke's Medical Center, Global City. So yung 2 minutes and 54 seconds po, kaya po talaga ng drug testing kit. Mabilis pong lumabas yung resulta. Yung mga sinasabi po nilang 5 minutes, yun po yung maximum time na i-allow namin na lumabas yung line ng drug test. Pag lumabas po yung linya, hindi na mawawala yun, negative na kayo. Pero yung naghihintay kayo na mag-a-appear yung linya, hanggang 5 minutes po yung maximum. So we can get, sorry po, 40 to 50 seconds, may resulta na po. 40 to 50 seconds, may resulta na. So yung doubt nila na 2 minutes so fast is not improbable and is not impossible. Correct, sir. Correct? Yes, sir. Okay. Hindi niya pa lumabas, doktora. Good morning po. Identify yourself. I'm Teresa Reyes, the drug analyst from St. Luke's Medical Center, Global City. So, as the analyst po, yes, may lumabas po na line. So, sa drug test kit po natin, meron dun yung control line at saka yung line for the drug analyte. So, dun po sa resulta, may lalabas po dapat siya talaga na line as negative. Negative. Yes. Negative. Yes, po. Alright. Will that satisfy everything? Mr. Chairman. Yes, Mr. Chairman. go ahead, Senator Escudero. Permission of Senator Jinggoy. On this point, Dr. Fernandez, and to Ms. Reyes, yung 2 minutes and 54, ito yung oras na lumipas mula nung inilagay yung sample dun sa makina hanggang lumabas yung resulta. Tama po ba? Sir, hindi po makina. Ito po ay drug test kit para pong pregnancy test kit or para sa COVID. Hindi naman po. Ita-drop mo lang yung urine sa one end, tapos hihintayin mo na lang siya. So, wala po makina. hindi din kabuang proseso ng kinuha yung urine na 2 minutes lang. Yung transaction time po is the specimen collection. So, pagkapot po nung sample, tapos gagawin na niya. At yung rule ng DOH, hindi pwedeng lumampas ng, Wala pong rule ng DOH. hindi pwedeng mas mabilis kesa, ano yung 5 minutong binabanggit niyo po kanina? Yung drug test kit po na ginagamit namin hanggang 5 Nayari siya. Isang convicted criminal, nanlalait ng kapwa na hindi pa napatunayan. Sa todo panlalait ni Senator Jinggoy or character assassination laban kay Jonathan Morales. Sabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin para namang ako talaga ang inusugahan ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador ay inulbit na po. Ay wag naman po. Alam mo, Mr. Morales. Please, huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso po Your Honor, hinaharap